nating dakilang Diyos. Kina po binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Paulo. At nagpapaabot din po ko ng pagbati sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahalang Panginoon. Luzon, Visayas, Mindanao, maligayang panonood po at pakikinig sa ating pong banal na gawain. Sa lahat po ng mga minamahal natin mga webcast viewers sa iba't ibang panig ng mundo, sa lahat po na naabot po ng ating pong banal na programa, sa pangnapanalangin ng ating beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, kami nagpapaabot po ng pagbati po sa inyo. Gayon din maminamahal sa lahat ng minamahal natin mga kapatiran at dobleng paggalang sa ating beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, sa ating mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, ang pagluwalhati para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya hindi naman manalangin po muna tayo paminsan pasamahan tayo ng ating mahal na Panginoon sa mga ilang bahagi pa ng ating banal na gawain, at kayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa kanyang mga banal na salita. Tayo po'y manalangin muna mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami minsan pang humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Malapang patawarin mo po kami, linisin po ang aming mga puso. Gawin mo kami karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig at magbigay ng pananampalataya sa mga nakikinig. Malapanginoon, pagalingin mo po lahat ng mga may pangangailangan. Abutin mo ang mga pre-request malapang bago matapos ang banal na programang ito. Malapang noon, matanggap nilang pagpapalang ng bumula sa iyo at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang naman minamalbuksan po natin ang ating dalawang pambungad na mga talata. Dito po sa Lucas, Kapitulo 12, 15 hanggang 21 at isunod natin ang unang Korinto. Unang Korinto 15, talatang 32. Dito po sa kalatang Lucas, Kabanatay 12, ang talata po 15 hanggang 21. Dito po sa 15, sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang mayaman. Isang taong mayaman ay namumunga ng sagana at iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, ihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? 21. Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang naminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating, are you living for a time or for eternity? Ikaw ba ay nabubuhay sa panahong ito o nabubuhay para sa walang hanggang buhay? Mga minamahal, tandaan po natin, dalawa lamang ang uri ng tao sa mundo. Unang-una, mga minamahal, ang taong nabubuhay para lang sa sanlibutan ito. At pangalawa, yung nabubuhay, maminamahal, para sa walang hanggan. Ibig sabihin, alam nila na mayroon pong buhay na walang hanggan. Alam nila, maminamahal, na pagkamatay ay mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Dito po sa nabasa po natin, maminamahal, ito po yung isang halimbawa ng taong nabubuhay para lamang sa panahong ito. Ito pong the poor rich man. Wala siyang ibang inisip, maminamahal, kundi
ang mga bagay dito po sa sanlibutan. Ang sabi rito ba minamahal, nang siya po ay naging matagumpay sa kanyang inani, sa kanyang sakahan, maminamahal, sabi niya sa kanyang sarili, at ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inanim bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan, gagawa ko ng higit na mas malaki, at doon ko ilalagay lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari at nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa ka. At sabi ng 20, maminamahal, dapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw naling, hihingin sa gabing ito ang iyong kaluluwa, ang mga bagay na inihanda mo'y mapapasa kanino kaya. Kaya nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Ito po yung halimbawa, maminamahal, ng taong nabubuhay para lang sa sanlibutan ito, para sa panahong ito. Hindi niya iniisip, maminamahal, na meron pong buhay sa kabila, meron pong eternal life. Kaya nga sabi dito sa 1 Corinthians 15:32, sabi diyan, maminamahal, kindly, babasahin muna tayo sandali. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 32. Kung ako'y nakikipagbaka sa Epeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikaayin at magsisinom tayo, yamang bukas tayo'y mga mamatay. Amen. Maminamahal, sabi ng talatang ito, kung ang mga patay ay hindi muling bubuhayin, ay magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo'y mamamatay. Ito po yung prinsipyo ng taong ito, yung nabasa po natin, maminamahal, na the poor rich man. Ang sabi niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Sabi niya, ang gagawin ko, gigibain ko ang aking bangan at gagawa ko ng lalong mas malaki. At doon ko ilalagay ang aking mga butil, ang lahat ng aking pag-aari, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakamalig para sa maraming taon, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa ka. Sabi ng banal na akslatan, dapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw naling, hingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo'y mapapasa kanino kaya. Ganyan po ang maraming tao ngayon, maminamahal, nabubuhay para sa panahong ito. Hindi nila iniisip, maminamahal, na mayroon pong tinatawag na eternal life. Kaya nga sabi ng Biblia, kung walang pagkabuhay na maguli, kung wala pong buhay na walang hanggan, kumain at uminom at magpakasaya na lamang tayo. Dangan bukas tayo mamamatay tayo. Diyan naman tutungo ang tao, nakasulat sa Biblia. It is appointed unto man once to die. Pero may karugtong yan. Sabi, then after this, the judgment. Nakatakda sa tao ang mamamatay, merong karugtong, ngunit pagkatapos nito'y paghuhukom. Kaya nga itong haling na ito, maminamahal, sinabi ng banal na akslatan, siya po ay tinawag na haling ng Diyos sapagkat alam niya namang may kaluluwa siya. Hindi niya inisip yung paglalagyan ng kanyang kaluluwa. Alam niya, maminamahal, na meron ang kanyang kaluluwa, maminamahal, ay walang katapusan, pero ang inisip niya yung pansamantalang kaligayahan. Sabi niya, kaluluwa ko, magpakasaya ka, kumain, uminom ka. Sabi niya, maminamahal, at matuwa ka. Hindi niya alam, maminamahal, na anumang oras ay pwedeng kunin ng Diyos ang buhay niya. Katayo mga mananampalataya, mga minamahal, wag po tayong ganun. Sabi ng Biblia, wag tayong tumulad sa mga hintil na wala silang ibang iniisip kundi saan kukuha ng makakain. Saan mga minamahal kukuha ng kalang kabuhayan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang mga bagay na ito pinag-iisip ng mga hintil, ng mga hindi nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan.
Sinabi niya, maminamahal, na bago natin sabihin, maminamahal, ay tutugunin na tayo ng Diyos. Bago tayo manalangin, mga minamahal, nandiyan na po ang kasapatan ng ating pinakamamahal, Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sinabi niya, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, sapagkat siya ang nagsabi na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Sabi ng Hebrews chapter 13, verse 5. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, makikilala mo yung taong nabubuhay sa panahong ito at kung sino yung nabubuhay sa walang hanggan. Makikita nyo, mababasa po natin dito sa Lucas Kapitulo 10, talatang 38 hanggang 42. Makita nyo yung dalawang uri ng Kristiyano. Bagamat ito po'y parehong Kristiyano, maminamahal, pero makikita nyo sa kanilang katangian, sino yung nabubuhay para mga minamahal sa panahon lamang ito at para mga minamahal sa walang hanggan. Ito po'y si Marta at si Maria. Makikita nyo ang dalawang uri ng Kristiyano, maminamahal, sino ang nabubuhay sa panahon lamang ito at nabubuhay para sa walang hanggan. Basahin po natin ang Lucas 10, talatang 38 hanggang 42. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 10, ang talatay 38 hanggang 42. Sa 38, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon. At isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. 41. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang dalawang uri ng Kristiyano. Ang isang taong nabubuhay para lamang sa panahong ito at ang isang taong nabubuhay para sa walang hanggan. Ito po, maminamahal, unang-una ay si Maria. Si Maria, maminamahal, ay isang larawan ng Kristiyano na nagpapahalaga sa buhay na walang hanggan. Sabagat nung dumating ang ating mahal na Panginoon sa kalantahanan, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ito pong si Maria. Inihanda niya ang kanyang puso para pakainin ng salita ng Diyos. Ang sabi rito, naupo si Maria sa kanyang paanan at pinakinggan ang kanyang mga salita. Kasi sinabi ng John chapter 6 verse 27, magsigawa kayo ng pagkain hindi napapanis na tatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito po ang ginawa ni Maria, maminamahal. Napakalaga para sa kanya ang sandaling yun. Gusto niya, maminamahal, na wala siyang ma-miss ng mga salita ng Diyos. Pero nung si Marta, maminamahal, ay nandoon, maminamahal, wala siyang ibang ginawa kundi, mga minamahal, sabi, naligalig siya sa maraming paglilingkod. Ang kanyang ginawa, maminamahal, ay habang si Maria ay inihanda niya ang kanyang puso para pakinggan ang salita ng Diyos. Si Maria naman, maminamahal, inihanda yung mga pagkain sa kusina. Siya po ay menial. Habang ito pong si Maria ay spiritual. Ang ginawa ni Marta, maminamahal, wala siyang ginawa. Pagdating na mahal na Panginoon, ay naligalig sa mga bagay na ipapakain sa mahal na Panginoon. Hindi niya alam ang kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat, kapag tayo po, maminamahal, ay maglilingkod sa mahal na Panginoon, alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi ng John chapter 4, verse 34, ang sabi po rito, maminamahal, ang pagkain ng mahal na Panginoon ay gawin ang kalooban ng kalooban ng Diyos na nagsugo sa kanya. Naparito ang ating mahal na Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos, hindi para sa pagkain, hindi para sa mga pagkain na papanis na hindi tumatagal. Sinabi rito ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga literal na pagkain ay yung mga bagay dito, sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone but by every word that proceed out of the mouth of God.
Dapat mayroon pong panahon ng pagkain ng salita ng Diyos. Mayroon din panahon, maminamahal, ng pagkain para sa pisikal. Pero itong pagkakataong ito, maminamahal, kinakailangan na kumain siya, maminamahal, ng spiritual. Pakainin niya ang kanyang kaluluwa ng salita ng Diyos. Pero ang inihanda niya ay para, mga minamahal, para sa laman, para sa pagkain ng kanyang physical. Sabi rito, maminamal, kung mababasa nyo John 6:27, basahin din po natin ng John chapter 4 verse 34, maminamahal, ang layunin ng pagpunta doon ng mahal na Panginoon ay para gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya, ang ipangaral ang salita. Pero akala ni Marta, naparoon ng mahal na Panginoon para magkainan sila. Pakainin niya ang mahal na Panginoon, sila ay magsalo-salo sa pagkain, pero hindi yun ang layunin ng mahal na Panginoon. Ang nais ng mahal na Panginoon, pakainin ang kanilang kaluluwa ng banal na salita ng Diyos. Basahin natin ang John 6:27 dito sa John 4:34. Dito po sa aklat ni San Juan, Kapitulo 6, ang versikulo 27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Dito naman sa aklat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng aking ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Amen. Ang pagkain ng mahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, hindi literal na pagkain. Naparito siya, sabi ng Biblia, maminamahal, na ang kanyang pagkain ay gawin. Gawin ang kalooban na nagsugo sa Kanya, ang ating dakilang Diyos. Bilang tao, siya po'y nagkatawan tao. Yan ang pagkain, pero hindi naintindihan ni Marta. Ang ginawa niya, maminamahal, ang kanyang inihandang pagkain ay para sa physical. Pero ang pagkain ng mahal na Panginoon ay ipangaral ang salita ng Diyos na siyang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kaya nga, maminamahal, ang naging dulot nito, ang naging resulta nito, sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, siya'y naligalig. Sabi rito, maminamahal, ngunit si Marta ay naligalig sa maraming paglilingkod. Kaya nga lumapit siya sa ating Panginoon at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo sa kanya na ako'y tulungan niya. Ano ang sagot ng mahal na Panginoon sa kanya? Maminamahal, Marta, Marta, ikaw ay naliligalig at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Dapat ang isang bagay ang kinakailangan, sapagat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Maraming ganun mga minamahal ng mga mananampalataya. Pag nasa banal na gawain, doon sila nagkukumawag sa pagkain, sa physical na pagkain. Kung kailan pakikinig ng salita ng Diyos, ang inihanda nila, maminamahal, ay yung pagkain para sa laman, para sa katawan. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Mga minamahal, mayroong panahon ng pagkain para sa ating pong katawan at mayroon mang pagkain para sa ating mga kaluluwa. Itong pagkakataong ito po'y pagkakataon na pakainin ng ating kaluluwa sapagat pumaroon ang ating mahal na Panginoon para mga minamahal ganapin ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Yung pong mangaral na salita ng Diyos, ito po ang kanyang pinakapagkain. Yung ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo po'y nagiging abala sa mga pagsusumakit sa sanlibutan ito para sa katawan, para sa pagkain, tandaan po natin hindi maalis yung ating tinatawag na pagkabalisa. Yung pagabagabag. Mababagabag tayo. Tandaan po natin, mga minamahal, sinabi ng unang Korinto Kapitulo 7 talatang 29. Talo natin ng 31 hanggang 34. Sabi dito, maminamahal, konti na lamang po ang nalalabing panahon natin. Pinahikli ng Diyos ang panahon natin ngayon. Kaya nga, sabi rito, ang lalaking may asawa ay maging tulad sa wala. Sapagat ang mga may asawa, sabi rito, maminamahal, ay nagsusumakit sa mga sanlibutan para mapaluguran niya ang kanyang asawa. Ibig sabihin, magsusumakit siya, magsisikap siya sa pagtatrabaho, paghanap buhay para sa pagkain physical. Pero maminamahal, sabi ng Biblia, pinahikli ng mahal na Panginoon ang panahon natin ngayon para mga minamahal, mabuhay po tayo na inuuna ang kaharian ng Diyos. Sabi rito, maminamahal, basahin po natin 1 Corinthians 7:29, talo natin ng 31 up to
34. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kabanata 7, talata po 29, talon ng 31 hanggang 34. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Talon ng 31 hanggang 34. At ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi na nagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kasalanan ng sanglibutang ito ay lumilipas. Datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, ngunit paanong makalulugod sa Panginoon? Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. 34. At nagkakabahagi ang isipan, gayon din naman ang babaeng walang asawa, at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. Amen. Amen. Ganun minamahal. Kapag tayo po ay na na uko tuon ang ating pansin sa mga bagay sa sanlibutan, hindi na tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, tayo po, maminamal, ay dapat mabuhay para sa walang hanggan, hindi para dito lang sa sanlibutan. Tayo po ay nabubuhay para sa walang hanggan, hindi para sa pansamantala. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamal, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaki may asawa ay maging tulad sa wala. Karamihan kasi na nakikita ng mahal Panginoon sa panahon natin ngayon kung sino yung mga marriage man, marriage woman. Sila po ang mga abala sa sanlibutan. Kung ikumpara mo sa mga single, sa mga dalaga at binata, sila ay nagsusumakit sa Panginoon na kung paano maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Samantalang ang mga may asawa, sabi, ay nagsusumakit sa sanlibutan kung paano maging kalugod-lugod sa kanilang mga asawa. Pero sinabi ng Biblia, dapat mga minamahal, tandaan po natin, ang panahon natin ngayon ay mahikli na lamang. Dapat huwag tayong magsumakit sa mga bagay dito sa sanlibutan, sapagkat siya nagsabi, sabi ng Hebrews 13 verse 5, na siya nagsabi, hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan, kaya nga manghilag tayo sa pag-ibig sa mga bagay na material dito sa sanlibutan. Sabi rito, basahin natin Hebrews 13 verse 5. Dito po sa aklat sa mga Hebreo, Kapitulo 13, ang versikulo po ay 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya din ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Amen. Amen. Hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal. Kaya nga, if we are living for eternity, dapat, mga minamahal, sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Manampalataya tayo sa salita ng Diyos. Amen. Sinabi nga ng Mateo Kapitulo 6, talatang 25 hanggang 27, at talo natin ng 31 hanggang 34. Ito po yung pinagkakaabala ng mga hintil. Sino yung mga hintil? Hindi nakakakilala sa Diyos. Pero tandaan po natin, sinabi ng Biblia, kung mga ibon ay pinakakain ng Diyos at ang bulaklak ay binibihisan ng mahal na Panginoon, tayo pa kaya maminamal na mas higit na mas mahalaga sa ibon at sa bulaklak sa parang. Ang bulaklak sa parang ay masariwa ngayon at darating ang panahon ay natutuyo at susunugin, maminamahal, lalo na tayo po ay lalong pinagmamalasakitan ng mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, unahin muna natin ang kanyang kaharian. Sapagkat tayo po ay nabubuhay hindi sa sanlibutan ito, kundi tayo nabubuhay para sa eternity, para sa walang hanggan. Sabi rito Mateo 6, 25 hanggang 27, talo natin ang 31 hanggang 34. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, talatay 25 hanggang 27, talo ng 31 hanggang 34. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit.
Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik, ni nangagsisikapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila ay pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? 27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko ng sukat ng kanyang buhay? 31. Kaya huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal. Ang mga bagay na pagsusumakit sa sanlibutan at ang pagkabalisa sa mga bagay na material, ito po, mga minamahal, sabi ng Biblia, ito po ang pinagkakaabalahan ng mga hintil. Yung mga walang tiwala sa Diyos. Yung mga taong walang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Biblia, alalahanin nyo na ang mga bagay na ito, mga minamahal, ang pinagkakaabalahan ng mga hintil. Ngunit sinabi ng Biblia, dapat unahin nyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay idadagdag na lang sa inyo. Unahin muna natin ang kaharian ng Diyos. Sabi, sapagat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan ang kinakailangan yung lahat ang mga bagay na ito. Kaya nga kung mga ibon ay pinakakain ng Diyos, ang mga bulaklak ay binibihisan ng mahal na Panginoon, lalo na tayo mga minamahal. But sabi, unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, idadagdag na lang sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi rito, mga minamahal, sa Psalms 37, verse 4, Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Mga minamahal, gusto niya kapag tayo po'y naglilingkod sa Kanya, mga minamahal, gawin po nating great pleasure. Ibig sabihin ng delight, gawin nating isang dakilang opportunity, great pleasure, isang dakilang kagalakan ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Pag nawala na yung kagalakan sa paglilingkod mo sa Diyos, mga minamahal, ang tawag sa iyo diyan ay backslider in hearts. Pag naglilingkod kayo, napipilitan ka na lang, hindi ka na masaya. Parang gusto mo nang magmadaling umuwi para ikaw ay bumalik na sa trabaho, kumita na ng pera. Ang tawag diyan, maminamal ng Proverbs chapter 14 verse 14, backslider in hearts. Ikaw ay Kristiyanong tumalikod sa puso. Kaya sabi rito, mga minamahal, sa Psalms 37 verse 4, Delight thyself also in the Lord, and He shall, sabi rito, and He shall give thee the desire of your heart. Ibibigay niya yung nasa ng puso mo. Basahin po natin Psalms 37 verse 4. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 37, versikulo 4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Amen. Gusto niya, maminamahal, yung masaya ka. Naglilingkod sa Kanya. Sabi, magpakaligaya ka sa paglilingkod. Pag nakita ng mahal na Panginoon, hindi ka na masaya dahil natuon na yung isip mo sa mga material na bagay, katulad ni Marta. Naging bugnutin na siya, naging reklamador na, naging madalas na siyang mabalisa, nag-aalala na siya kung ano ang kanyang kakainin, ano ang kanyang iinumin. Yun maminamal, kasi wala na yung kagalakan sa paglilingkod. Sabi ng banal na kasulatan, ang tawag dyan, backslider. Backslider in heart, sabi ng Proverbs 14 verse 14. Kaya hindi isingit natin sandali. Dito po sa aklat ng Proverbs, Kabanata po 14, Tarata po 14. Sabi dito, ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad, at masisiyang loob ang taong mabuti. Amen. Sabi ng Biblia, maminamal, ang tumatalikod sa kanyang puso ay nabubusog sa kanyang sariling lakad. Nagiging abala siya sa kanyang sariling lakad, hindi na yung kalooban ng mahal na Panginoon, sa sarili niya na.
Kaya sabi ng banal na kasulatan, if we are living for eternity, dapat inuuna natin ang karya ng Diyos. Dapat higit natin pinapalagahan ang mga bagay na spiritual kaysa sa material. Dahil sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita, ito po ang eternity. Ito po, maminamal, ang walang hanggan. Katandaan po natin sa mundong ito, walang forever. Walang eternity sa mundong ito. Ang eternity, ito yung makakamtan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi singit natin 2 Corinthians 4 verse 18. Dito po sa aklat ng ikalawang taga-Korinto, Kapitulo 4, versikulo 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakakikita ay walang hanggan. Amen. Kaya nga, maminamahal, kung tayo po ay nagpapalaga sa mga material kesa sa mga bagay na spiritual, yan po, mga minamahal, ay nangangahulugan na we are living for a time. Nabubuhay lang tayo dito sa panahong ito. Hindi tayo, mga minamahal, nabubuhay para sa eternity. Hindi tayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Para lang tayong asawa ni Lot. Yung asawa ni Lot, mga minamahal, nung nakapagtayo ng kabuhayan sa Sodoma at Gomorra, parang ayaw niya nang iwanan. Nandun na ang isip niya, nandun na ang puso niya, nandun niya, maminamal, ang buong kaluluwa niya. Kaya nung sinabi ng malapan nun, gugunawin ng Sodoma at Gomorra, magsialis kayo, tumakas kayo, huwag kayong lilingon. Maminamal, nung naalala niya ang kanyang mga naipundar na kayamanan sa Sodoma at Gomorra, maminamal, habang nagpapaulan ng apoy at asupre ang Diyos, lumingon siya dahil sa panginayang siya po'y naging haliging asin. Kaya tandaan po natin, ang mundo natin ay gaya ng Sodoma at Gomorra. Sinabi ng Biblia, maminamahal, ang buong sangkalupaan at ang buong kalangitan ay mapupugnaw sa matinding init. Huwag natin panginayangan ang mga bagay dito sa lupa. Darating ang araw, mga minamahal, mapupugnaw yan sa matinding init. Wala tayong ilalabas na anumang bagay dito sa mundo. Dumating tayong walang dala, babalik tayong walang dala. Kaya sabi ng Biblia, maging kontento tayo, mayroon tayong damit, may pagkain, masaya na tayo sapagkat ang ating binibigyan ng kahalagahan dito, yung ating eternity, yung buhay natin sa piling ng Diyos. Kaya nga, if we are living for eternity, dapat kasama mo palagi sa plano mo ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito sa James, chapter 4, verse 13 up to 15, huwag kang magpaplano ng mag-isa. Huwag kang magpaplano ng mag-isa. Sapagkat maminamahal, ang tunay na nabubuhay para sa eternity, pag siya'y nagpaplano, laging kasama niya ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Proverbs 16 verse 3, mga minamahal, isama mo lagi sa plano mo ang Diyos at ikaw po, maminamahal, ay magtatagumpay. Basahin po natin itong James chapter 4 verse 13 hanggang 15. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatay 4, talatay 13 hanggang 15, magsiparito kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas, magsisiparoon kami sa gayong bayan, at titira kami doong 1 taon, at mangangalakal, at magtutubo. Sa 14, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, at pagdakay napapawi. 15, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Amen. Yan po, maminamahal. Dapat kapag tayo po'y nagpaplano sa buhay natin, dapat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, for what is your life? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ano ang iyong buhay? Bakit nagpaplano kang mag-isa? Hawak mo ba ang buhay mo? Ang hawak mong buhay ay yung sandali lamang na ito, yung saglit na lamang ito, yung segundo lamang ng buhay mo. Pero mamaya, after 1 hour, after 1 day, maminamahal, after 10 days o after 1 week, hindi mo na alam ang kasasapitan mo, maminamahal. Sabi ng Biblia, ng Job chapter 12 verse 10, hawak ng makapangyarihang Diyos ang bawat tininga ng lahat ng mga nilalang. Kaya huwag kang magplano ng buhay mo, huwag kang magplano ng sarili mo na hindi kasama ang Diyos. Amen. Sabi rito, mapapahama ka at hindi ka magtatagumpay. Sabi rito sa Proverbs chapter 16 verse 3,
Sabi ito, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Kapag iniukol mo sa Panginoon lahat ng iyong mga plano, mga minamahal, lahat ng iyong mga panukala ay matatatag. Sabi rito, basahin natin ng Proverbs 16 verse 3. Dito po sa aklat sa mga kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Matatatag yan. Alam ng mahal na Panginoon, maminamal, pangako niya sa atin yan. Kung idadagdag natin ang Genesis 28:13, sabi niya diyan, maminamahal, ipinangako ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, na hindi kanya iiwan. Hindi kanya iiwan hanggat hindi niya natutupad ang mga ipinangako niya sa iyo. Maminamahal, lahat ng mga plano ng Diyos sa atin, ito po ay para sa ating kabutihan. Maminamahal, mayroon siyang magandang pangako, mayroon siyang magandang plano, mayroon siyang magandang mitiin para sa atin, mga minamahal, nun tayo po ay magkaroon, mga minamahal, ng magandang kapalaran, magkaroon ng magandang kinabukasan, at higit sa lahat, magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag kang magplano, huwag kang magplano nang hindi mo kasama ang Diyos. Basahin natin ang Genesis 28 verse 15. Dapat kasama mo ang Diyos pag nagpaplano ka, maminamal, sapagat sinabi ng Biblia, hindi kanya iiwan, maminamal, hanggat hindi niya natutupad ang kanyang pangako na isinalita sa iyo. Dito sa aklat ng Genesis, kabanatay 28, talatay 15. At narito, ako'y sumasa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan, hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Amen. Yan po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po, mga minamahal na mga sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po sila nabigo. Gaya ni Joseph, nagkaroon siya ng mga minamahal na mga kasipayuhan, mga pagsubok, pero dumating ang pagkakataon, mga minamahal, ipinagkalob ng Diyos ang kanyang nasa ng kanyang puso, yung magbigyan ng magandang kapalaran ang kanyang buong pamilya, ang kanyang buong sambayan, maging ang buong bansang Israel. Ganon din po si Moses. Napakarami, mga minamahal. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, sabi ng uling talata, basahin po natin ang mga uling talata, Hebrews 12:28 at Hebrews 13 verse 14. Sabi rito, maminamahal, sapagkat wala tayong lunsod na magtatagal o mamamalagi, ngunit ang hinihintay natin ang lunsod na darating, ang kaharian ng Diyos. Ito po, maminamahal, ang bayan na hindi nayayanig, hindi po matitinag. Sabi, yabang tayo po, mga minamahal, ay tatanggap ng kariang hindi matitinag, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan nito ay makapaglingkod tayo sa Diyos ng kalugod-lugod at may paggalang at takot. Yan po ang mga taong nabubuhay sa eternity. Sabi, basahin natin ang uling talata, dalawang talata, Hebrews 13:14 at Hebrews 12:28. Basahin po natin uling talata. Dito po sa aklat sa mga Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 14. Sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit inahanap natin ang bayan na darating. Dito po sa Kapitulo 12, versikulo 28. Kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Amen. Yan po, mga minamahal. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, dito po sa sanlibutan ito, walang forever. Amen. Lahat ng mga bagay na nakikita natin, sabi rito, ay walang mamamalagi. Walang mamamalagi. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Sabi ng mahal na Panginoon. Sabi rito, sapagat wala tayong bayan na mamamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayang darating. Kaya nga't pagkatanggap ng kahariang hindi nagagalaw, ay magkaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan nito'y makapaghahandog tayong may paggalang at may katakutan na paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Pagbutihin muna natin ang paglilingkod sa Diyos na malulugod ang ating mahal na Panginoon, sapagat tayo po'y tinawag ng Diyos para sa eternity, hindi para sa panahon lamang ito. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, sa lahat ng mga baguhan, tanggapin yung ating pinakamamahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin habang napapakinggan niyo pong awiting I Give You Jesus. Amen.
praise the Lord at habang napapakinggan po natin ang I Give You Jesus, inyo po tanggapin ang ating malapino, mga inibig namin mga beloved kababayan. Napakapalad nyo po, napakinggan nyo purong-purong banal na salita ng ating malapino. Tanggapin nyo po ang ating malapino bilang sariling tagapagligtas, Diyos at inyong Diyos at sariling hari ng inyong buhay. Ito pong kataga na aking babanggitin, inyo pong sabihin. Sumunod po kayo. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, ako po ay nagpapasalamat sa mga banal mo salita na aking napakinggan sa gabing ito. Malapino ako po isang taong makasalanan, humingi ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Simula na ako'y nagkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Malapay noon, inihiling ko po, pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ko ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po ko, sampu na aking masabuhay. Sa pangalan ni Jesus na ang itinanggap sa gabing ito. Amen. At kami naman po mananalangin para sa inyo. Panalangin po natin mga minamahal, ating minamahal. Panalangin natin ating mga kapatid na tumanggap sa ating malapay ni Jesus sa pamamagitan ng ating live stream, ating webcast. Dakilang Ama, Diyos namin makapagirin sa lahat na sa pangalan mo aming pinakamamalapay ni Jesus. Narito po aming mga live webcast viewer na tumanggap sa iyo. Kahabagan, patawarin mo sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Gawin mo sila ng tunay mong anak. Sa isip, sa puso, sa katotohanan, bigyan mo sila pagkakataon makadalo ng personal sa iyong banal na gawain at naway makapagpabautismo sila sa iyong dakilang pangalan, sa iyong pagpapatawad ng kayong mga kasalanan. At tatanggapin nila nga sa itong Espiritu ng kaloob at malamang noon, iligtas mo po sila sa puyo ng impyerno. Sulat mo ka ng pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Itong aming samod dalangin sa mga Panginoong pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y manampalataya sa ating malapit sa gabing ito na anuman po ating mga taglay-taglay na karamdaman, anuman po yung mga inyo pong sakit, ano po yung mga problema niyo po, yan po'y manampalataya po tayo na tinuturo dito ang buong 100% na pananampalataya na kung paano po pinagaling ng malapit ni Jesus yung isang lalaking bulag sa Marcos chapter 10 verse 52 na sabi ng malapit noon yung bulag, sabi ng malapit noon, anak, pinagaling ka na yung pananampalataya. Kaya ang magpapagaling po sa atin ng pananampalataya, mag-release po tayo ng faith, huwag po tayo mag-alilangan at nakabaka prayer po na ating malapastor sa gabing ito, tayo manalangin, minsanan pa, magsumamo, magsisi po tayo. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamalapit Jesus, narito po kami sa aming mga pangangailangan. Batid mo po ang aming mga pangangailangan sa gabing ito. Sinabi mo bago kami tumawag, ikaw ay sasagot na nandiyan na ang kasagutan mo malapit noon. Patawarin mo kami, kahabagan mo kami malapit noon, bigyan mo kami pananampalataya malapit sa gabing ito. Narito po, idinudulog namin sa trono ng biyaya sa kalangitan ng mga nagpadala ng prayer request through webcast, through messenger. Narito po sa unang dalangin po ng aming beloved pastor, Evangelist Will Delmeda. Dinadalangin po namin sa iyo malapay noon, ipong kabagan, pagpagalingin mo. Kahabagan, pagalingin mo ang beloved Brother Bongbyong, bigyan ng complete healing. Si Brian Maclean, patuloy kaming humihingi ng tulong sa iyo malapay. Pagalingin mo po kanyang cancer, dagdagan mo kanyang buhay, dugtungan mo kanyang buhay malapay noon. Awak mo lahat ng buhay, nasa iyong kamay, O Diyos, ang lahat ng kaluluwa ng mga tao. Malapay noon, dagdagan mo kanyang buhay, pagalingin mo kanyang cancer. Malapay noon si Medarda Abrea, pagalingin mo malapay ng kanyang high blood at ng kanyang anxiety at ng kanyang hyperacidity malapay noon. At malapay noon si Atia malapay noon. Malapay noon kagalingan ng kanyang apo, dakilang Diyos. Pagalingin mo po siya sa kanyang ubo, malapay noon. At malapay noon at si Nesita Maligaya, malapay noon masakit po ang kanyang puson. At malimit umihi, malapay noon pagalingin mo siya. Si Roberto de la Paz, malapay noon kasalukuyan nasa hospital at may lagnat at mataas ang kanyang BP, nahirapang huminga, malapay noon pagalingin mo siya. Si Eman Subayno, may ubot, lagnat, malapay noon. Si Tony Bukat, may kidney. Siya po'y may karamdaman sa kidney at siya po'y nagdadialysis, malapay noon.
Dakilang Diyos, hallelujah, maging malakas ang kanyang buhay, gawin mo siyang buhay na patutuos yung banal na gawain. Si Melody Lagos, malapay noon, may cancer at naway makadalo sa yung banal na gawain. Si Noel Candenato, may sugat sa paa, malapay noon at namamaga, malapay noon. Si Tricia Agudo, may lagnat, malapay noon, masakit ang kanyang tiyan at nagsusuka, o Diyos. Si Aurora Santos, may sugat sa paa, pagalingin mo siya, malapay noon. Si Christian Makiso, malapay mabigat yung pakiramdam at masama at masakit ang kanyang ulo, pagaling mo siya, o Diyos. Si Bernateo Risa, malapay no, mapawalang sala ang kanyang 4 years life imprisonment, magibalakas sa kanyang kaso na ito, Diyos. Si Baby Jacob, nakagat ng pusa, o Diyos, pagaling mo siya. Alisin mong rabies, kamandag sa kanyang pagkakagat sa pusa, Lord God. At narito po pre-request po, malapay noon, ni Nestor Capina, mataas po kanyang sugar, o Diyos, kanyang sugar, pagalingin mo, malapay noon. At narito pa po mga additional, malapay no, pre-request po, malapay no, ni Amparo Ilyemos, malapay no, may butlig na Makati sa kanyang dibdib at leeg at sa kanyang balikat na biglang sumulpot na lang bigla itong mga butlig, pagalingin mo siya, o Diyos. At si Sister Jane Acupiado, malapay noon, masakit po kanya lalamunan at may ubo. Si Sister Jeline Artagame, namamanid po kanyang kamay, malapay, pagalingin mo kanyang kamay, o Diyos. Alisin mo mga sakit sa kanyang kamay, o Diyos. At si Mrs. Fortuna, malapay noon, may sakit na diabetes, malapay noon, pagalingin mo. At siya po'y bedridden, malapay noon. At sa lahat pa po ng mga sumasabay sa gabing ito, Diyos. At sa unang dalangin naming Malpastor Evangelist Will Dalmeda, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sama sinasaway ang lahat ng makaramdaman, demons of leukemia, psoriasis, demons diabetes, demons of AIDS, asthma, cancer, goiter, sakit sa kamay, pamamanihid, migraine, tumor, malaria, skin disease, stroke, UTI, tarangkaso, sakit sa baga, mayoma, acidic, demons of lagnat, ubo, plema, pilay, sakit sa puso, insomnia, lahat ng sakit, karamdaman, nagpapahirap sa tao, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, nahirapan nga paghinga, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, pagdadialysis, be healed, problem be solved, malutas ang lahat ng problema. In the mighty name of Jesus, problem be solved, be blessed right now in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, tanggapin niyo pong kagalingan, nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. At muli po sa pangalan po ng aming minamahal at ginagalang Malapastor Evangelist Will Dalmeda, kami po ibang samantalang nagpapaalam sa gabi ito. At sa araw ng bukas, tayo po magkikita pa rin. Magsisimula tayo 9 p.m. to 10 p.m. Inyo po na kasama, nakapiling ang inyo po kapatid sa Malapino. Ito po inyong kapatid, Brother Paulo Bondok. At kasama natin ang ating online technical side, ating beloved Brother Gary Nabat, ating beloved Brother Adrian Gistal. Mantabay po sila sa ating webcast, maging ating mga live webcast viewer. Ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.